pag-usapan natin itong naging desisyon ng ICC na i-reject yung kagustuhan ni Duterte na mabigyan siya ng temporary release. Okay? Ano po nakikita niyong magiging takbo nito? No? Mukhang diretso na ba sa trial ito or may mga nakikita pa kayong possible dilatory tactics? And siguro number 2, how big a blow was this decision not to grant the push for interim release? I think game changer yan para sa mga sa defense. Kasi diyan sila asang-asa at pinapaasa nila yung base nila for that. Ngayon na natuldukan na yan, kahit na anong dilatory tactics gagawin nila, ang mapiperwisyo din itong si Digong. Di ba? Kasi pag dinelay nyo yung trial, kulong ka pa rin eh. So, supposed to be, it's in your interest na mabilis yung trial kung naniniwala kayong wala kayong ginawang kasalanan, dapat paspasan yung trial. Kaya irrelevant na yung dilatory tactics, whether they go for these tactics to delay the trial or paspasan, nakakulong pa rin siya. Di ba? Yun yung game changer dito. At ito na, yung mga drama ng magkakapatid na Duterte, ano na rin, mawawala na ng panlasa kasi wala na eh. Hindi na sila pwedeng magpaasa pa. Kasi hindi na makakauwi talaga si Digong. Nagulat ka pa ba rito sa decision ng pre-trial chamber na hindi pagbigyan yung hiling na interim release? Hindi na. Kasi, kumbaga, nadama ko na na maraming inconsistency. Hindi lang dun sa sinasabi nung legal team, kundi pati nung kapamilya, kundi pati nung mga supporter. At crucial yan para sa isang international court kung saan ang kailangan nila i-consider ay buong context. Kaya sana naiintindihan ng lahat yon na buong konteksto titingnan nila. Even the political situation in a particular country will be a factor in these kinds of decisions. Lalo na, ito, iuuwi mo ang isang tao na, syempre, maninimpla yung ICC. Isang tao na gusto pa ba nila sa bansa nila? O kaya gusto ba nila na nakalaya? Kaya may ganong timplahan. Medyo malabo na talaga. Okay. Speaking of context, no? Correct me if I'm wrong, no? Kasi kung dito sa bagay ng interim release ay tiningnan at kinonsider ng ICC yung mga public pronouncements ng mga kapamilya ni Duterte, di ba? In particular si VP Sara Duterte, para mabuo yung kabuang konteksto. Di yari si Duterte dahil sa kanyang mga public pronouncements before kung saan ipinag-utos niya na pagpapatayin. Di ba? Sinabi niya, kung walang baril, bigyan ng baril yan. Paano yun? Di pasok lahat yun. In fact, I think gagamitin talaga yan ng prosecution para idiin yung kanyang guilt. Yung ganong statements are inflammatory and in general sa international law, ang tawag nga dyan incitement. Kasi parang yun na yung mismong, actually, argument yan nung prosecution dun sa kanilang document containing the charges or the draft charges. He's not only responsible as an indirect co-perpetrator na nag-utos, yung second mode is that he ordered and induced people. So, pwedeng hindi niya inutusan per se. Kunyari, X, patayin mo si ganito. Wala siyang ganung instruction na diretso. Pero dahil narinig ni X at pulis siya at sinabi nung presidente na, bigyan mo ng baril, palabanin mo. Tapos may reward system. Di pwede yon. And then thirdly, yung parang mode of participation niya rin is aiding and abetting. So, hindi niya inutos, hindi nakinig sa kanya, pero kumbaga hindi naniwala na bibigyan siya ng reward, sabi yung pulis o kaya kung sino mang mamamatay tao. Pero narinig niya na kung pumatay ka man ng tao, patatawarin ka, absolved ka. Either, nung una pa nga naririnig ko, hindi kayo mananagot, hindi kayo makakarating ng korte. That's aiding and abetting, my moral words of encouragement. So hindi kailangan patunayan na kunwari, ang pinag-utos si Duterte yung pagpatay ng specific victim. Hindi kailangan yan. Oo ni Kian, parang ganon. Kaya
sana maintindihan natin yung finer details nun. Kasi meron talaga, sabihin na natin, na alam siya at parang, whether inutos niya or parang umoo siya or sumang-ayon siya, ganun na rin yon. Pero yung iba na hindi niya kilala o hindi maidikit sa kanya, pero siya ay tumulong with words of moral encouragement, pasok pa rin yun. Okay. Dito sa mga kanyang co-perpetrators, I suppose gagamitin din yung kanilang public pronouncements kung meron man. Tama? Kung meron man, yes. Okay. So ito, ngayong nireject na yung kahilingan ni Duterte na palayaan siya temporarily. What's next? Tuloy-tuloy na ba sa trial ito? Hopefully, kasi yun na lang talaga yung dalawang tanong lang yan sa mga victims eh. Makakalaya po ba si Duterte at kailan po matutuloy ang trial? Actually, ito yung actually may in-between pa. May bagong-bagong balita, mainit-init. Yung disqualify si Karim Khan. Yeah. Pero sabi ko dun sa dalawang tanong, matutuloy po ba ang trial or makakalaya siya? Mukhang hindi naman magpa-factor in heavily si Karim Khan. Kasi una, naka-leave na siya ngayon. And then pangalawa, kung bumalik man siya, siya na rin ang nagsabi na ang naging in charge na dito sa kasong to, si Manjiayen Yang. Yeah, oo. So it doesn't matter kung disqualified siya. Kung hindi siya ma-disqualify, edi sige, balik ka lang din. Pero I would likely see, not really a minor, pero more behind the scenes role, probably, for him. Or something na hindi ganon ka-hands-on talaga dito sa kasong to. Okay. In any case, kung usapin ng trial, yeah. Okay, ang ready talaga dyan si Manjiayen Yang. Kasi siya nga yung bumuo nung doon sa warrant of arrest. Dito sa trial, ang medyo balakid, health-related din, yung sa fitness to stand trial. Sa mga uploads ngayon ng ICC, ang tingin ko, delayed sila ng pag-upload by yung most recent mga 1 week, 2 weeks. Kaya ako minsan nakakalito na bakit ganito nila sinasabi? Yung mga upload patungkol dun sa medical report niya was, I think 3 or 4 weeks ago even. Kaya as far back as that, nag-a-appoint na ng experts yung ICC. Pinag-uusapan na yon. Kaya most likely ngayon meron nang napagpasyahan na experts. Ang tanong na lang, meron kasing medical exams si Duterte. May CT scan, may MRI. Tapos na-examine siya ng parang psychiatrist. Would the experts be able to determine if he's fit to stand trial using those reports? Or would they order new reports or new diagnostic exams? So dito magiging masalimuot at saka medyo technical in a sense. Okay. Kasi ayaw ko dito sa ganitong expert. Kino-contest namin to, dapat 5, dapat ganito. So baka makuti-kuti lang dyan. Pero nga, is a fitness to stand trial. Pag in-exhaust lahat ng mga procedures at mga possible avenues for the defense, no? Kaya ba tapusin lahat siya within the year? And if so, kailan most likely magkakaroon ng trial? Reasonably. In comparing with the other cases, the last time this Okay. was raised was in 2023. January sinet yung confirmation charges na tuloy ng December. Wow, tagal. So, baka ang tingin namin between 6 months to 1 year, most likely trial will begin by 2026 na talaga. Late 2026 or mid 2026? Baka mid kakayanin, no? Ang iniisip ko lang talaga kung ano pang eksena ng defense. Pero kung ano't ano man, nagkakaroon na ng exchange of information and evidence. In fact, the defense has already sent in their first tranche of evidence. So hopefully, ready naman sila. Although sabi nga ng marami at maski kami, ano kayang defense na i-raise ni Duterte, no? Kasi wala na eh. Hindi niya pwedeng sabihin, kunyari, alibi. Wala ako doon. Or, joke. Nag-joke lang siya. nalito lang ako. Joke, mental incapacity. Hindi pwedeng joke lang eh. Kasi jokes are half meant eh, di ba? It has to be mental incapacity to the extent na hindi mo alam ang ginagawa mo. So, parang lucid moment ba?
Kumbaga, meron siyang, kapag nag-a-announce siya na patayin, meron siyang mental incapacity, pero pag presidente siya, may lucid interval na, okay, nakakapag-isip na ako ng ayos. So, ang nahirapan ako para sa defense. Kaya good luck. Kumbaga sa usapang kanto, pasok sa banga ito. Pasok mo sa banga na parang paano ka palulusot? Okay. Hindi, kasi inisip ko rito, syempre, maghahanap ng dahilan yan. Kasi, di ba, baka pwede i-claim nila. Teka, there are times naman na he walked back on certain statements, di ba? In the latter part, di ba, medyo binabawi niya bigla. Wala naman ako sinabing pagkapatayin niyo, no? Sinabi ko self-defense. Sundin niyo yung batas. Di ba, may mga ganun siyang paglilinaw? Bandang 2022 narinig ko. Meron na siya, 'di ba, yung tinatagan nila Department of Presidential Communications Interpretation. Yung kinabukasan, may mag-explain ng sinabi niya nung gabi. Mag-interpret. Oo. Well, ito pala. Sige. Okay lang sana, okay lang sana kung may ganung palusot, pero parang too late nangyari na yung patayan. And then number 2, it's not only the statements. It's also the participation of the DDS, death squad, hindi yung diehard supporters. Baka tamaan ng mga DDS. Oo, baka ma-offend to mga to. Inutos sa amin, hindi kami pumatay. Yung Davao Death Squad po ay direktang inutusan dati ni Duterte. Well, ewan ko kung ngayon, dapat pala chinecheck din yung mga current development sa Davao. Okay. Kung magsimula na finally in trial, mga usually gaano ba kahaba yan given the kind of charges filed against him, to be filed officially against him, no? Mga gaano katagal ba yan? Of course, it depends on the complexity, pero in terms of parang figures, the average period of trial over the past so many years has been 8 to 9 years. The fastest, 8 to 9. The fastest was 3 years most recently. So, kumbaga, nung una kasi, parang hirap na hirap pa sila, mga 10 years yung mga trial nun. So, recently, nakaka-3. Pinakamabilis na yon. Tapos, hindi ganun ka-complicated ito. Dito sa atin, mukhang, sabihin na natin, a little bit more complex kasi president siya, and then for many others, it is as if we are putting before the court an issue of policy. Kaya lang, kung ako naman, kung magbabacktrack ako, di ba yung Holocaust, nung panahon ng World War II, was also a matter of government policy. And, kumbaga, iiwas na tayo dun sa, was the state correct or not? Hindi ito ganon. Hindi ito passing upon, quote-unquote, war on drugs, and therefore, paano yung implication sa Latin America? Paano yung implication sa ibang bansa? Hindi po. Ang tanong, bakit maraming namatay? At ganito yung pagkamatay nila. So, we have to narrow down the logic. Kasi nakikita kong marami yan. Okay naman siya. Okay naman po siyang presidente. Okay siyang tao. Labas po dyan. Wala pong kinalaman or walang pakialam yung ICC. Kung nagpadala siya ng chocolate sa mga, sa mga orphans ng Davao City. Diba, nagpadala daw siya ng Dutch chocolates sa orphanage. Labas yun. Kung gaano siya kabait sa kanyang mga anak, labas po yan. Ang tanong, yung patayan na nangyari between 2011 hanggang 2019. Yun, ito nga yung inaano ko chinecheck ko yung sa mga DDS kung pati ba yung patayan, i-deny nila. Baga yun yung sukdulan, di ba, na parang nasa ilalim ka ba ng bato ng buong panahon na yun. Ay, hindi, wala namang nangyaring patayan. Okay nga kami. So, inintay ko kung kakagatin nila yung ganong statement. Buti hindi pa naman.